Last problem tayo sa WSD. Tulad ng sabi ko sa problem number 2, pagpapanoorin nyo itong problem number 3, maganda na panood nyo na yung problem 1 and 2. Kasi progressive yung ginagawa kong content. May mga gagawin ako dito sa problem number 3 na hindi ko na-explain in detail. Unlike nung ginawa ko sa 1 and 2 nga. So game, basahin ko muna yung problem. And disclaimer muna, itong mga problem na to hindi nanggagaling sa akin. Nanggagaling sa review center ko nung nagre-review pa ako. O kaya sa notes ko nung college. At ko hawak to. So game. A reinforced concrete beam has a width of 400 mm and a total depth of 550 mm. The longitudinal bars at the top are 228 mm and 432 mm at the bottom. Concrete strength is FC prime 24 MPa and steel yield strength FY is 300 MPa. Steel cover is 70 mm. Questions: what is the transform moment of inertia and the moment capacity of the beam? So game, kung nabasa mo yan sa board exam halimbawa, paano mo malalaman kung paano sasagutan? Kasi tignan nyo, possible na USD to o kaya ASD. Pero ang magiging clue mo dito is nandun sa question. Sabi niya, ano daw yung moment of inertia na transform? Di ba nagtatransform lang naman tayo pag ASD o WSD? So therefore, WSD magiging approach natin dito. Sinabi niya meron daw 228 sa top, tapos 432 dun sa bottom. So paano ko nalaman na ang tension steel natin is yung nasa bottom, tapos yung nasa top yung compression? Kasi guys, kalimitan naman, pag nagdodoble tayo, di ba mas malaki ang bakal natin, yung area ng bakal dun sa tension. So yung 432 ko dito, yun yung naging AS. Tapos yung nasa top, yun yung AS prime ngayon. So ito yung sinabi niya na ano, na steel cover, so 70-70, since total niya is 550, magiging 410 to. So take note muna, in comparison sa doble ng USD tsaka ASD, ganito, sulat ko. So ang init. So kung napanood nyo na yung double reinforced beam ko, pagdating sa USD, di ba unang step natin doon, i-check ko muna kung gagamitin ko yung compression steel, kasi baka hindi siya totoong DRB. Pero pag ASD guys, always consider your compression bars. Pagkatapos, pag tinransform mo siya, kasi tinanong lang dito sa question, ano ang moment of inertia transform? Hindi niya sinabi kung crack o uncrack, kasi guys, always crack yan. So game, solution for question A. So bago muna lahat, may susulat pa ako isa importante. Eto. Di ba sa ASD, kino-convert natin yung bakal natin into fictitious concrete sa cross-section natin. Sa tension steel ngayon, yung AS minumultiply natin sa N. Pero pag compression steel naman, yung AS prime mo, imumultiply mo siya sa 2N. So si NSCP nagsabi nito, tanggapin nyo na lang, tsaka yan yung magiging approach natin pag nag-calculate na tayo. Since ang analysis natin is parehas lang, paano yun? Moment of area na nasa compression ay equal sa moment of area na nasa tension. So drawing ko muna para mas ma-appreciate natin. Tayo ako sa upuan para maganda-ganda yung drawing. Ang hirap pag nakatingala. Okay, game. So ginawa ko muna, nung tinransform ko siya, pinaghiwalay ko yung concrete tsaka bakal. So ito wala na tayong concrete sa tension kasi crack siya. Tapos guys, yung compression bars natin, hiniwalay ko dito. So kaya may malaking block dyan sa gitna. Kasi huwag nyo kakalimutan na ito ay binutas natin. May butas yung concrete. Tapos ngayon dito, since tension yan, sabi ko dito, NAS. Yung AS natin, minultiply sa modular ratio na N. Tapos yung AS prime natin, para maging fictitious concrete din, 2N naman ang multiplication mo. Tapos sinulat ko na lang rin yung mga value. Yung mula sa extreme fiber of compression papunta ng neutral axis is X. Therefore, kung itong buo ay X, tapos ito 70, therefore matitira is X minus 70 to. Tapos 70 minus 410. 480 itong buo. Ma-minus mo ulit yung X na to. Bali 480 minus X naman tong distance na to. So compression muna tayo. Eto. So moment of area, 400 times X, tas distance niya, X over 2. 400X, X over 2. Plus, eto, 2N, AS prime, distance is X minus 70. Tapos yung binutas mo, ma-minus mo na lang. Sige lang, sige lang. So ma-minus natin tong AS prime. So mumultiply ko ba siya ng 2N? Guys, andito yung fictitious concrete natin. Dito pure concrete lang. Dito lang tayo nagmumultiply ng mga modular ratio. So dito tayo nagma-minus sa cross-section na to, minus AS prime lang. Minus AS prime, distance niya is dun din. X minus 70. So equals ngayon ang nasa tension. Isang piraso lang, NAS.
Distance niya is 480 minus x mula sa neutral axis. So bago ako mag-substitute ng value, mag-simplify muna ako. Copy ko muna to. 400 times x, x over 2. Tapos makita nyo, pwede natin to i-simplify, di ba? Pareha silang may as prime x minus 70. Bali magkakaroon tayo dito ng 2n minus 1. So yun yung ilalabas ko, factor out natin. 2n minus 1 multiplied kay as prime x minus 70 is equals to nas 480 minus x. So makikita nyo dito, pag may butas, magiging 2n minus 1 naman pagka-compression. Kasi dun sa tension na ginawa ko dun sa problem number 2, n minus 1 as tapos yung distance niya. So pag compression ganyan, magiging 2n minus 1 lang para sa butas. So guys, kasi ito, idodrawing ko ulit dito yung mas simplified pa. So magiging ganito siya. Drawing ko muna. Okay. So ganito kasi dyan. Pinagsama ko lang si concrete natin tsaka yung uy! Okay pa. Ginawa ko dito, pinagsama ko na yung concrete natin tsaka bakal, tapos tinanggal ko yung butas. Pero ginawa ko dito, imbis na 2n, ginawa kong 2n minus 1 as prime na, tapos ayun yung bakal natin nasa loob. Tapos ito, copy lang, naging nas. So ito na yung equation na yun. So pag may butas yung concrete natin, tapos gusto nyo na lang buuin, edi 2n minus 1 mo na lang. So itong minus 1 na to, dito lang siya nanggaling. Ano ba to? Yung butas dito. Para lang alam nyo kung saan siya nanggaling. So balik tayo sa modular ratio, tulad ng sabi ko dun sa problem number 1. Pag hindi siya given, kino-compute mo siya. N is equals to ES over EC. ES natin, modulus of elasticity ng bakal, 200,000. Tapos EC, 4,700, square root of FC prime. Anong value ng FC prime natin? May given. Ito, 24. And now is equals to 8.686. So, laging round up, tapos greater than or equal to 6 dapat. Therefore, mangyari is 9. So, makapag-substitute na tayo, tapos kulang na lang natin is yung value ng x. Substitute ko dito. So, AS prime, ito. Yung AS natin, ito naman. X makukuha mo na, shift solve nyo na lang. O kaya algebraic manipulation. Kung wala kayong shift solve, kaya nyo na yun. 179.203 mm. So, babox ko na ba to? So, bago ko i-box, check ko muna. Kasi guys, titignan nyo. Nung nag-drawing ako kanina, nag-drawing lang naman ako basta eh. Nilagay ko lang dito. Nandito yung neutral axis ko. Eh, paano halimbawa? So, pag tinapat ko siya dito, eto yun, di ba? Eh, paano pag yung neutral axis ko nandito? Halimbawa lang, dito lumabas, o kaya dito. Kumbaga, pag sa equation, paano pag yung x ko is less than 70, o kaya greater than 480, ito, 480, lumagpas siya, wala siya sa gitna. Ibig sabihin, mali yung drawing natin, mag-iiba yung tension mo tsaka compression mo. Kasi mangyayari, pag nandito ako sa taas, ano to, edi compression na rin to. So, bira naman nangyayari yun. Pero, inaano ko na lang din, chinecheck ko na lang din kung medyo OC kayo. Kasi medyo OC ako. So, yan, gumitna naman siya. Pasok siya dito sa 70 tsaka 480. So, tama to. So, moment of inertia, pwede na natin kuhain. So, dun muna sa concrete. Ano yung formula muna? Integral ng x squared dA. Tapos yung the rest, puro transfer moment of inertia na lang na nakadirect na pag sa mga fictitious na ano natin. So, dito ko nang ituloy So, inertia is equals to integral ng x squared dA. So, huwag nyo pansinin kasi may mga pumapalo ng ano dun, ng bakal eh. So, huwag kayong ma-distract So, plus natin yung inertia ng compression steel plus transfer moment of inertia niya. 2n minus 1 as prime. Distance is x minus 70 squared. Plus, inertia ng, centroidal inertia yung tinutukoy ko dito ng tension steel plus NAS, distance is 480 minus x squared. Susulat ko na lang din pala yung general formula dito. Baka hindi nyo panoorin yung problem number 1 eh. Summation ng centroidal moment of inertia plus transfer moment of inertia, AD squared yung formula. O yan. So yung centroidal inertia ng compression steel natin, tsaka tension steel, di ba sinabi ko sa problem 1, napakaliit niyan. Nagiging negligible na yan. Nagiging 0 na. So ito na lang yung sa substitute nating value ngayon.
So wait lang pala, hindi ko rin pala ibabox to kasi hindi naman ito yung tanong. Gagamitin lang natin siya para makompute yung question A, moment of inertia nga pala yung tanong dyan. So integral so differential area muna, 400 multiplied kay dx. Kasi yung dx natin dyan, ito, di ba kukuha tayo ng differential strip dyan? Tapos kukuhain natin yung moment of inertia about the base. Tapos ang thickness nito is dx. So differential area, 400 times dx. Tapos yung x squared dito, copy ko dito ko lagay sa gitna. Limit natin, bali from 0 up to x kasi x to. X natin is ito, 179.203. Kung di nyo mag-gets guys, panoorin nyo muna yung problem number 1. In-explain ko to in details. Plus 2n minus 1. n natin is 9 minus 1. So sulat ko na lang muna diretso, fast forward ko na lang. So guys, direct input na to sa Calcu. Tapos pag sinold mo siya, in-equals mo, lalabas ay 3636.603 times 10 raised to 6 mm raised to 4. So yan ang sagot, question A. For question B naman, so teka lang, mali yung pagkasulat ko. Ito, andito yan 2 times 9 minus 1. Sorry. So moment capacity, anong gagamitin natin dito? Flexure formula. FB is equals to MC over I. So since tatlong makukuha natin dito sa concrete, sa compression steel, tsaka tension steel, tatlo yung kukuhain natin. Doon muna tayo sa concrete. So magiging FC is equals to MC CC over I. FC natin, 0.45 FC prime pag hindi given yung pinaka-FC mismo. So 0.45 multiplied kay FC prime, MC hinahanap natin. Yung CC edi from neutral axis papunta sa extreme fiber of compression ng concrete, etong box, X 179.203. Tas inertia natin, store nyo na lang para hindi ko nasulat to. So MC makukuha mo na, basta sa substitute mo muna yung FC prime mo dun sa given na 24, MC is equals to 219.167 kilonewton meter. So next na check natin is tension steel. Ano formula niyan? Fs equals to, so MTS na lang ilagay ko dito, moment capacity ng tension steel. Tapos CTS over I. Pero wag nyo kakalimutan, etong I natin na kinompute dito is galing sa concrete at fictitious concrete na mga bakal. So mangyayari ngayon, yung Fs natin na pang bakal, dapat ko-convert din natin pang fictitious concrete. So di-divide pa natin to ng modular ratio. So N lang kasi tension steel to. So Fs is equals to, walang given kasi Fy. Pero sabi ko kanina, sabi ko dun sa problem number 1, Fs is equals to 0.5 Fy, di ba? So ito yung gagamitin nating formula. Yan rin sabi ni NSCP, yung Fy given ka. Ayun 300. So 0.5 times 300 over modular ratio na 9. So MTS yung hinahanap natin. So ano yung CTS? Distance ng neutral axis papunta dun sa tension steel natin. 480 minus X. So 480 minus X na 179.203 over I. Yung inertia na to, ito yun So MTS makukuha mo na equals to 201.498 kilonewton meter. So mas maliit, mas mag-govern tong tension steel natin. Pero check mo muna yung compression steel mo. So parang ganito lang din pero magiging pang compression. So Fs is equals to MCS para compression steel. Tapos CS over I. Pero since pang bakal to, tapos yung inertia na ginamit natin dito is pang concrete tsaka fictitious concrete, dapat tong pang materialis natin ng flexural strength ay pang concrete din. Pero since compression yan, ang pang divide mo is 2N. Parang dito, 2N yung pinang multiply. So pang divide mo, pambawi, 2N din. So Fs natin is 0.5, 300 all over 2N na 2 times 9. So MCS yung hinahanap natin. So ano yung CCS natin? Yung distance ng neutral axis papunta doon sa compression bars. Ano ba yun? X minus 70. Bale, 179.203 minus 70 over I. So MCS makukuha mo na equals to 277.51. Pasensya na yung sulat ko 277.512 kilonewton meter. So tulad ng analysis nung una, sabi ng compression bars mo, sige, bagsakan mo pa ako ng load hanggang 277 point something. Pero pag binagsakan mo siya ng ganyan,
bibigay na yung konkreto mo. Bumigay na rin yung tension steel mo. So, pinaka mag-govern dyan, pipili ka ng pinakamaliit. Kasi yung 201, kaya ng moment capacity ng concrete mo, kaya rin ng moment capacity ng compression bars mo. So guys, hanggang dun lang yung WSD natin. Nababad trip na ako kasi umuulan. So joke lang, and thank you sa panonood.